Real talk, masaya ka pa ba dyan sa trabaho mo? Ito yung 5 bagay na dapat mong malaman kung minimum ang sahod mo. Well, kung interested ka, click mo na yung like button at share mo na rin. Let's go. Unang tip na napakahalaga, dapat yung bahay mo sobrang lapit lang siya sa tinatrabahuhan mo. Kung pwedeng walking distance lang ay, or isang sakay lang siya, 15 pesos lang yung mababawas sa kinikita mo or sa sahod mo. Kasi kung magbabiyahe ka ng 1 to 4 hours dahil lang sa minimum na sahod, luging-lugi ka nun. Lugi ka sa exchange of time. Yun yung trap dun eh, yung biyahe. Yun yung uubos ng pagkatao mo. Kung ganun ang routine mo, kung nasa ganun kang sitwasyon, maniwala ka sa akin, walang mangyayari sa buhay mo. Magre-retired ka ng 65 years old at saka mo lang marirealize na nasa na yung resulta. Dun ka na checkmate, dun sa nasasayang mong 4 hours na biyahe araw-araw. Kung ako sa'yo, maghanap ka ng sobrang lapit lang na trabaho, kahit ano yan, patusin mo na yan, basta walk-in distance lang siya sa bahay mo, sobrang lapit lang yan, okay na yan, patusin mo na yan. Ang importante, makauwi ka ng maaga para makaisip pa ng ibang bagay na pagkakakitaan, para makaalis dyan sa 9 to 5 mong trabaho. Yun ang end goal, makaalis dyan sa 9 to 5 mong trabaho. Pangalawang tip, dapat wala ka talagang bisyo eh. Kasi yan yung uubos ng resources mo. Kung gusto mong tumagos, dapat aware ka na kailangan healthy ang pangangatawan mo para makatrabaho ka ng 10, 12 or 16 hours daily sa loob ng 5 taon. Minimum na yan, 5 taon, para tumagos ka talaga at makaalis din sa kinalalagyan mo. Yung bisyo mo, trap talaga yan eh. Yan yung uubos ng sahod mo. Dapat yung sahod mo napupunta siya sa asset. Dapat iniisip mo yung sahod mo, binhi siya eh. Wala dapat nasasayang na sente mo dyan sa sinasahod mo. Yung sahod mo, gagamitin mo siya as a tool para mapadali ang buhay mo, hindi para masira ang buhay mo. Kaya tigilan mo na yung bisyo mo habang hindi pa huli ang lahat. Pangatlong tip, magbaon ka ng pagkain. Kasi yung lugar ng tinatrabahuhan mo, nakadesign yan para ubusin ang pera mo. For example, yung tinatrabahuhan mo malapit sa airport, na-imagine mo ba kung gaano kamahal yung bilihin dyan? Halos 20 times yung presyo kumpara sa ibang lugar. Tsaka kung minimum ang sahod mo, dapat binabantayan mo yung kinakain mo. Hindi ka dapat nagpapasok ng basura sa katawan mo. Kasi kailangan mong mag-perform ng mahabang oras para tumagos ka talaga. Kulang yung 8 hours mong trabaho talaga yun. Kailangan pag uwi mo galing din sa main job mo, kailangan mo talagang rumatrat pa pag umuwi ka na galing sa trabaho. Kailangan mong kumain ng healthy para makaperform ka pa pagkatapos ng trabaho mo. Pang-apat na tip, huwag kang bumili ng liability. Example niyan, kumuha ka ng hulugan na motor sa loob ng 3 years. Tay, nalugi ka niyan eh. Lalo na kung yung bahay mo sobrang lapit lang sa tinatrabahuhan mo. Useless, no? Buti kung yung motor gagamitin mo siya pang side hustle. E paano kung gagamitin mo siya pang chicks? Tangina. Palabas yung pera. Trinap mo lang yung sarili mo eh. Imbis maka-resign ka sa madaling panahon, hindi mo magagawa kasi may hulugan kang motor. Kasi kapag nag-resign ka, hindi mo mahulugan yun. Sayang yung motor. Dapat yung sahod mo napupunta siya para gumawa ulit ng pera. Pang-5 tip, mag-budget ka. Magpakatotoo ka na lang sa sarili mo. Kung ano yung sinasahod mo,
yun na lang yung lifestyle mo. Live below the means ka na lang. Huwag mo nang gayahin yung iba kasi hindi mo naman talaga kaya eh. Kasi binudget mo na nga talaga eh. Kulang yung sinasahod mo sa 1 month kung pagkakasyahin talaga. Huwag ka na mangutang, pagkasyahin mo na lang kung ilan yung sahod mo para tumagos ka. Kung pwede nga tipidin mo talaga eh. Tapos yung sobra gagamitin mo siya para gumawa ulit ng pera. Maniwala ka sa akin, makaka-resign ka dyan sa tinatrabahuhan. Tandaan mo dahil nakaabot ka sa video na to, replaceable ka lang dyan sa trabaho mo. Number ka lang sa spreadsheet. Wala ka dyan control. Kahit mag 50 years ka dyan, hindi ka kilala ng CEO. Tandaan mo yan. Umuwi ka sa tamang oras. At kung nag-benefit ka sa video na to, okay lang kahit hindi mo ako i-subscribe. Ang importante na tulungan kita. Kahit sa huli na lang ako kumubra.